Talaga si Lloyd. Oo. Yung time na nakapabaksin ako nung first na vaccine na, pero grabe talaga yung ano ko yun, yung kumbaga yung cramming ba. Alam mo pag nag-ano ka, yung nagka-cramming ka, talagang iisipin mo na saan ka talaga lulugar, saan ka pupunta, alin ang unahin mo kasi anong time na yun. So hello guys, magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi sa lahat o kaya magandang tanghali sa inyong lahat dyan guys. So ngayon guys, may ikwento ako sa inyo guys na talagang nakakamangha siya. Alam nyo kung bakit kung ano yun? Nung nakaraan pa lang guys, yung nakaraang linggo, ang bilis ng panahon ano. So, nung nakaraang linggo guys, pumunta ko dun sa pamangkin ko dun sa Ambago kasi nga may nag-chat po sa akin. Sabi niya kukuhanin ko na daw yung cellphone pansamantala kasi nga parang alam niyang hindi magandang mangyayari. So ngayon na nga guys, pumunta ako doon. So kinuha ko na yung cellphone ko. Kinaumagahan. Pero nung nakaraan pa talaga yung iniisip ko, yung sa pagkainan talaga nila, talagang wala nang sahig. So yun yung iniisip ko, paano kaya kung paglagyan ko na lang to ng sahig. Tsaka i-repair yung upuan nila para kasi gusto ko rin na pag nandun ako, may nakatambay ako dun eh. Pero nakakawalang ganang tumambay kasi nga wala kang upuan, wala kang ano. Kasi pagpasok mo dun, pagpasok mo pa lang, saan mangyari guys, pag pumunta ka dun, talaga nakatayo ka lang, tapos, diretso, kusina, kwarto, o wala nang hapag kainan, walang upuan doon. So yun nga lang guys, ang nangyari, medyo nawala saglit sa isipan ko yun kasi nga may nangyaring hindi maganda. So ngayon guys, ang nangyari, yun nga, yung cellphone kinuha ko, tapos kinabukasan, syempre sinasadya ko naman talaga yung binigay yung cellphone na yun, gawa ng gusto ko na may makukuhanan silang informasyon sa school, sa update ng mga bata, lalo na sa mga lalo na sa activities, yung may papagawa yung teacher nila, tapos isi-send sa group chat yung GC nila. Oo. Tapos ang nangyari, ginuha ko to. Syempre nung kinuha ko yung cellphone, sa akin naman yung mabigat yung kalooban kasi nga gusto ko silang kamusta, hindi ko sila tapos nahihiya minsan yung kapatid ko na makichat, so yun nga guys, yung pumunta na naman ako doon para may ihatid ako o kaya ibigay. Kasi nga, yung kaibigan ko na client, may binigay siyang Pediasure na gatas. Oo, tapos binigay ko yun. Tapos, nung pauwi na ako, kasi nga, doon ako matutulog ila mama. Nung pauwi na ako, sabi niya, Ti, pahiram ng cellphone, gawa ng kailangan daw niya. Sabi ko, so, sige, binigay ko. Tapos, ang nangyari, nung time na hindi ko pa binigay yung cellphone, tumawag, kinabukasan, nangyari, kinuha ko yung cellphone ngayon. Tapos kinabukasan, tumawag yung pamangkin ko. Sabi niya, Mi, nakagat ng pusa si Jaden. Sabing ganun. Talagang hindi ako mapakali nung time na nalaman ko. Kasi nga, siyempre, kagat ng pusa yun eh. Alam naman natin, pag kagat ng pusa, may rabies talaga yun. Minsan, hindi naman nila lahat. Kasi nga, pero hindi natin kailangan So, ang nangyari guys, nawala pansamantala yung plano ko na gawan sila ng yung sahig tsaka yung upuan sa hapagkainan na gawa po ng, syempre kailangan pa ng budget yun. So yung time na urada talaga pinabaksin ko yung bata, yung pamangkin ko. Oo, so pansamantala lang naman na nawala. So alam mo guys, talaga nakaka-proud talaga si Lloyd. Oo. Yung time na talaga si Lloyd. Oo. Yung time na nakapabaksin ako nung first na vaccine na, pero grabe talaga yung yung kumbaga yung cramming ba. Alam mo pag yung nagka-cramming ka, talagang iisipin mo na saan ka talaga lulugar, saan ka pupunta, alin ang unahin mo kasi nung time na yun, sa totoo lang may pasok ako nung time na yun eh. Oo, pero kailangan ko talaga kasi Wednesday yun eh. Pag Wednesday kasi 1 to 6 p.m. So, ibig sabihin wala na akong time na magpabaksin sa pamangkin ko. So, umaga pa lang doon ako natulog sa client ko kasi nga inaagahan kong pagpunta kasi nga nung gabi doon ako natulog sa kanila. Oo, ang gulo no. So, syempre, kung hindi mo naintindihan to, maguguluhan ka talaga.
So ngayon guys, balik tayo. So kinaumagahan pumunta ko dun sa client ko kasi nga kagabi pa lang doon ako natulog. Tapos binalikan ko kasi hindi na naabutan kasi nga may client din ako. Sabi ko nung time na nag-acrobat ako guys, sabi ko ganoon. Nagka-client ako doon kay Busing. Oo, yung binidyohan niya ako na nag-acrobat tapos naka-uniform pa. Kasi nga may pasok may pasok ako sa school noon. Tapos ayun nga 4 na bises hindi ako nakatulog sa bahay gawa ng hindi ko ano yung oras ko, hindi ko hawak yung oras ko ba. Nagka-busy na. So yun na nga guys. Pagpasok ko ng school, siguro mga 1 PM to 6 PM, 'di ba sabi ko kanina. Tapos nandun pa ako sa bahay ng client ko nung time na yun. So ang nangyari guys, 11 to 6 PM. Pero siyempre cut off yun. So 11 to 12 cut off yun. So alam mo guys nung nangyari, pinabaksin ko talaga urada yung pamangkin ko mga 10:30. Talagang dun pumunta sila sa provincial, kaso sa provincial kinaumagahan pa yung schedule. So yun guys, naghanap ako ng ibang clinic na pwede na agad-agad naman siyang maturukan. So yun guys, gumastos ako ng bago no nangyari, nag-inquire muna ako kung saan ba pwede, ano ba dapat pwedeng gawin, ganito, ganyan. So, nung nakita ko na yung clinic na pag-anuhan nila, pag-vaksinan, diretso ko na kinuha yung pamangkin ko. Tapos nalilito talaga ako guys, alam mo kung bakit. Pumunta sila ng 4 sila ha, yung pamangkin ko 3, tapos yung mama niya. Siyempre, magkabibagid to. Oo, di ba magkabibagid. So, ano guys, kakalitan naman to. So yun guys, ang nangyari guys, nawala talaga pansamantala yung ano ko kasi nga yun yung plano ko na gawin silang hapagkainan, pero alam mo guys, si Lloyd talaga ang bait. Hanapan ka talaga ng paraan kung paano bait. Hanapan ka talaga ng paraan kung paano. So yun na nga guys, nakahanap ako ng pera gawa ng, di ba, nung nag-acrobat ako, nagmamassage ako, hindi ko kinuha yung sahod ko noon. Oo, kinabukasan bukas ng gabi, babalik daw ako gawa ng magpamassage sila, magpa-foot spa, tapos magpa-cleaning ng paa. Ginawa ko talaga guys, maniwala ka sa hindi. Madaling madaling araw kami natulog guys. Mga 3 AM in the morning kami natulog. Oo, inantay niya talaga ako guys. Tapos natawa ako kasi nga hindi na kami aabot sa oras, ano. Hindi na kami aabot sa oras. Yung isang client ko gusto magpamasahe din pero talagang hindi na aabot. So ayun guys, pinakaayaw ko talaga ay yung magkaharap kami ng mga yung masahista, may isang masahista, mas nandito ako. Siyempre hindi na, so kukuha talaga siya ng isang client, isang masahista guys. Yun nga, sabi ni boss sabi ni madam na hindi daw maganda yung mindset ko kasi nga naghahanap buhay ka lang naman. Wala ka namang ginawa, hindi mo naman siya inaapakan, sabi niya ganun. So, yun na nga guys. So, babaguhin ko yung mindset ko na dapat hindi ako ganyan. Kasi, hindi ko naman sinasabing feeling insecure. Ayoko lang talagang sabihin sa kanya na, o kaya isipin niya, bakit dalawa kaming magmamassage? Hindi ba niya ako gusto? Hindi ba niya? Ganito yung nasa isip ko. Pero yun nga, babaguhin ko yan. Kahit magkatapat pa kami ng mga wala nang gutom. Masahista Wala dyan, nang kirista gutom dyan, sa hindi ko naisipin. That is my dream. No. Oo, yun nga guys, hungry pero ang Filipino. nangyari sa totoo lang, kahapon, yun nga, yung panghuling tulog ko sana sa bahay ng mama, umalis ako ng maaga kasi nga, masabi ko, uuwi ako kasi nga, dun na rin ako maligo, sabi kong ganun. Oo, naisipan ko, pangalawang vaccine pala ng kapatid ko yun, ay pamangkin. Tapos, nung time na yun, parang, may pera naman ako, isasabay ko na lang yung pagbili ng mga bamboo, saka yung 2x2 na kahoy, just para sa panghapagkainan at sahig nila. Yun guys, hindi ko talaga ni-expect ang mga bagay na dumating ba. Talaga nagkasabay, nagpabaksin kami. So, syempre, gagastos ka nun. Tapos, bumili ka ng mga gamit na kailangan para sa sahig nila. Oo, tapos ako pa talaga ang naging helper nila sa pagpanday, So, ayan na nga guys, ipapakita ko sa inyo guys yung
nangyari sa amin kahapon, kung ano nangyari, kung anong ginagawa namin kahapon, kung bakit dapat Saturday is nagpunta ako sa client ko kasi nga pag Saturday dun yung damihang client ko, sunod-sunod yung mga client ko, pero pinagpaliban ko kasi nga may gusto akong gawin. Kasi desire ko talaga sa puso ko na paano kaya kung gagawan ko na lang to ng bilhan ko na lang ng mga kahoy tapos ipagawa. So yun na nga guys, ito lang nangyari guys. Bye bye, salamat sa panood. Sana mag-share ka, mag-like, mag-heart. Alam kong video na to is nakakaburing, nakakaumay. Nakakaburing naman siya pero may matutunan ka. So yan na guys, bye bye. So kailangan mo lang talaga is yung mindset mo, dapat i-focus mo. Kalma ka lang pag nagkakaroon ka ng cramming sa buhay. Huwag kang masyadong mag-isip ng hindi maganda, nang sa garon ay hindi madagdagan yung problema mo. Pag-isipan mo ng maayos. Kahit nakatunganga ka, kahit nakatulala ka lang, basta kayo mag-isip ka ng maayos. Hindi yung nag-iisip ka ng galit. Huwag yun, kasi nga nakakadagdag ng problema yun. Huwag kang mag-decide ng agad-agad kapag galit ka, kapag nasa puso mo yung hinanakit. So mag-isip ka, focus mo yung sarili mo, maniwala ka sa hindi mangyayari yung gusto mong bagay na gusto mong gawin. So yun nga guys, maraming salamat. Pasensya at medyo mahaba ang kwento na to guys, kasi nga nasisiyahan lang po ako sa nangyari, kasi nga diba dati nung nag-alala ako kung saan ako kukuha ng pera na kasi alam mo kung saan ko nakuha yung pera, kasi nung nag-acrobat ako hindi ko pala nakwento sa inyo kung saan ko nakuha yung pera na umabot ng 4,000 guys. Oo. Doon yun yung gabi yung nagpo-foots pa ako tas nagmamasahe. Oo. Tapos sabi ko, ma'am, yung sabi ni Busing, sabi niya ano lang daw. Sabi ni Busing, ano lang daw yung ipunin ko lang daw kung magkano, ipunin ko lang daw kung magkano. So sabi ko 2,030 po. Yung binigay ng wife niya is 3K. So diba, sabi ko ang ano naman yan, ma'am, kasi nga siguro inisip niya na madaling araw kami natapos. Yun yung maganda, 'di ba? Yung maganda na nag-iisip ka sa ginagawa ng tao, hindi yung pinagsamantalahan mo lang yung oras nila, 'di ba? Yung oras nila, 'di ba? At the starting of the week, at Summit Talks, you'll hear them speak. It's only